Ensaymada bread naman yung ating cravings na lulutuin for today's video mga mami. And by the way guys, happy Mother's Day pala sa lahat ng mga nanay natin dyan. At hindi ko na patagalin pa guys, simulan ko na yung aking paggawa nito. Dito nga gumamit tayo ng 1 cup na warm milk, half cup ng white sugar, 1 tablespoon of dry yeast, 1 teaspoon of salt, and 1 egg. And then haluin ko lang siyang mabuti. After ko ngang mahalo ng mabuti, sinunod kong nilagay dito ang ating 3.5 cups ng all-purpose flour. So bali hindi ko binuhos lahat yung 3.5 cups ng all-purpose flour, no? So bali hinati ko muna siya. Tsaka ko na siya sinunod nung nakita kong medyo basa pa talaga yung ating mixture. Kaya yan, binuhos ko na yung kalahati pang natira, and then ginamitan natin siya ng spatula para sa pagmix. And then hindi nga kinaya ng spatula, kaya gagamitan ko na siya ng kamay sa paghalo nito or sa pagmix nito. And then kasunod ko namang nilagay dito yung ating melted na butter. And then hinalo ko ulit guys gamit nga itong ating kamay. Nung mahalo ko na nga siyang mabuti, tinransfer natin siya dito sa lugar kung saan komportable tayo sa pagmamasa. So bali minasa ko siya guys sa loob ng 10 minuto. Talaga namang nangangalay yung ating mga kamay dito sa pagmamasa kasi kailangan talaga natin siyang gawin. At makalipas ngang 10 minuto guys, kailangan yung dough na minasa nyo ay ganito na siya, no, maging elastic, no, soft and elastic. So nung sa tingin ko nga ay okay na siya, kaya ayan, kumuha na tayo dito ng kaunting mantika at ipahid natin dito sa ating paglalagyan kasi nga papahingahin natin ito ng 1 oras. So kumuha lang tayo ng tela dito sa pangtakip, and then makalipas ang 1 oras ay ayan, umalsa na nga itong ating dough. At para naman mawala yung hangin sa loob nitong ating dough ay punch lang natin siya sa gitna. Paalala lang pala guys, hindi po talaga ako expert sa pagbe-bake o paggawa ng tinapay guys. Sadyang tinatry ko lang yung best ko na makagawa ng ganitong klaseng tinapay kasi nga namimiss ko siya guys. Wala naman kaming mabibilhan ng ganito, no, dito sa ibang bansa. Kaya't magsipag tayo sa paggawa para makakain tayo sa ating kinikrave. Alala ko lang kasi noong kabataan natin, no, every time na lumalabas aking nanay papunta sa palengke, so isa sa nire-request namin o nire-request ko sa nanay ko ay ang ensaymada. So bilhan mo ako ng ensaymada, hindi ako iiyak at hindi ako sasama sa kanya sa palengke, basta may ensaymada lang siya pag uwi. So ayun guys, I hope nasundan nyo pala yung aking ginagawa dito, no. So malapit na akong matapos nito. Sobrang dali lang naman talaga gumawa ng ensaymada guys. So bali nung matapos ko na nga siya lahat guys, ayan, tinakpan ko muna siya at pinahinga ko siya ulit ng 1 oras. At makalipas nga ang 1 oras guys, ayan, umalsa na nga ang todo itong ating tinapay, and then pinahiran ko lang siya ng fresh milk. At niluto ko siya sa oven guys sa loob ng 20 minutes. Then while naghihintay ako na maluto nga itong ating ensaymada ay gumawa pala ako dito ng ating pang toppings. At naka-ready na nga pala itong ating pang toppings sa ensaymada natin. Ito ay ang butter kasi wala akong margarine. Ilagyan ko lang siya ng kaunting cream cheese at saka kaunting asukal. At ayan, luto na nga itong ating ensaymada guys. Habang mainit pa ay nilagay ko na nga dito yung ating butter. At tingnan nyo naman guys kung gaano kasarap. O siya, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless you all.